Magandang gabi guys. Ayun oh, may batang nagkakalkal sa sa pantry. Hanap na merenda. Katapos na maghapunan na. Yan, katapos na maghapunan, nagluluto naman ako ng pambaon bukas. Pag may time ako minsan, niluluto ko na ng advance yung ulam nila sa gabi. Mas madali kasi lalo pag ganito. Pagka sa morning ko kasi niluto yung baon nila, 30 minutes lang yung time ko para magluto. So, kapag yung mga baked salmon, yun, okay lang naluto yung sa umaga. Or minsan, ready na yung mga karne, gigisa na lang. Kaya pa yun. Pero ngayon kasi gagawin ko apritada. So, ayan. Sinasangkutsa ko na yung yung manok. Actually, binabad ko yan sa kalamansi, paminta, at saka toyo. Tapos, ginagisa ako ng bawang sibuyas. Nilagay ko yung manok kasama yung marination hanggang sa magmantika. Tapos saka i-add yung mga gulay. Usually nuuna ko yung carrots, mas matagal kasi maluto carrots, then bell peppers at saka potato. Tapos add na lang ako sa huli ng green peas. Pag may time ako, minsan niluluto ko, piniprito ko ng separate yung carrots. Pero ngayon dahil nga alanganing oras na rin, kasi nga pumasok pa kanina. So, i-directa ko na siya. Braised chicken ang labas niya. Para hindi na ako magprito pa. Pero mas masarap kasi ang lasa ng apritada kapag naprito mo yung gulay. So, ayan. Sangkot siya na yung chicken. Lagay ko na yung carrots. Tapos, lagay lang ako ng konting tubig. Tapos, cover na. So, yan. Halfway nang luto yung carrots tsaka yung chicken. Lagyan ko na siya ng bay leaf. Tapos, lagyan na yung peppers tsaka yung potato. Tapos, hindi ko masyado nilalagyan ng sobrang daming tubig. Kasi ayoko na sobrang masabaw yung apritada. Gusto ko medyo masarsa lang. Tapos, lagay na oyster sauce, toyo, then paminta. Ayan, tapos takpan lang ulit hanggang almost luto na yung patatas. Tsaka ako ilalagay yung tomato paste at tsaka green peas. Tapos pinaka-last naglalagay ako ng cheese. So yan, almost cook na yun na natin. Chicken apritada. So add ako ng at least 1.5 tablespoon ng tomato paste. So yung tomato paste ko frozen kasi nga hindi ko nauubos yung isang lata. So, para hindi masayang, nilalagay ko sa freezer. Tapos, frozen na green peas. Yung lasa nito, okay na sa akin. Natikman ko na siya actually. Kulang na lang ng acid. Kaya sakto yan kapag nilagay yung tomato paste. Tapos, yung cheese last ko na yun. Yung tomato paste, yun na yung pinaka magpapalapot ng sauce. Pero doon sa mga ayaw maglagay ng cheese, hindi nyo kailangan maglagay ng cheese. Pero sa akin, kumbaga, own preference ko lang yun. Kasi nalusaw na yung tomato paste. Tinikman ko na rin siya. Sakto na yung lasa. So, add ko na yung cheese. Dahil wala ako ng quick melt na Eden. So, yung yung process na cheddar cheese. Yung slice. Isa lang yan, pang pang palinamnam lang. So yan, ready na yung apritada, nagmelt na yung cheese, nag-incorporate na siya ron sa sauce. So pwede ko nang i-turn off yan. Tapos yung chicken pala, mas maganda yan kung overnight ang marination or at least 2 to 3 hours.
Sa akin mabilisan, at least 30 minutes marination lang. Pero still, kumapit pa rin naman yung lasa sa manok. Mas maganda lang kung mas matagal ang marination. So yan, ang aking chicken apritada. Ayun na. Ready na. Nakaluto na. Halos ready nang umakyat sa taas. Pagod ako ngayon. Pagod siya, mukhang sisipunin pa. Hindi, wala yung kasama ko nagpintura ako lang. Tapos kailangan matapos na Friday delivery. Buti walang sablay. Pag ikaw lang magsulat sablay, ano? Pag dalawa kayo nagkakaroon na. Tete naman yung mga ano niya. Nakakawin niya. Kami masama na kayo pag away. Puro ka mga gas, kabila. Matalim kasi yung yung pintura pag natutuyo na. Kahit saan na buong shop namin puro pintura. Dami kala mo nakipag-away, may mga gas dito. Sa kabila, ayun pa, hanggang dito. Nakipag-away ka ata Kalmutan. Kalmutan. Tapos nagpasama yung isang matanda doon sa amin. Hindi naman matanda si Kuya Joel. Nakiusap. Sabi niya, kasi malaki hindi kasya sa kotse nung kasama rin namin. Doon siya sumasakay. Hindi rin pumasok si Kuya Oliver dahil nga graduation daw ng anak. Adi sabi niya, may bibigyan ako sa'yo binigyan ako ng salad. May suhol. Tapos sabi niya, baka pwede pag-asar na lang kita. Sabi ko, wag na. Nakakaya naman. Nakaraan kasi ni-repair niya rin ako doon sa gumagawa nung nung sakyan nung nakaraan. Kaya sabi ko, ako nang bahala. So, pumunta muna kami, bumili muna ako yung binili ko ng halaman nung nakaraan. Nagustuhan ni Kai. Sabi niya, baka pwede makabuti. Umabot pa ako. Ako pa dagdaga kasi ngayon kapag gantong season, ang bilis na maubos. Mga bandang May. Hapon lang yun, di ba? Yeah, mga bandang May. Kumbaga, mas marami pa silang option. May lumalabas. Kaya pag lumabas yun, wala na. Saglit lang. Ilang araw lang. Kahapon dumaan ako doon. Tapos namili-mili ako. Nakakuha ako ng lavender na kakaiba. Ganda ng lavender. Tapos yung, yan? Grace Ward na kulay blue kasi blue nga yung bulaklak. Electric blue yung kulay ng bulaklak. Kaya ko, ba't isa lang kinuha mo? Kumuha uli ako. Dapat dinagdagan mo. Nag-iisa na lang din yun. Dalawa. Tumatawag ako sa'yo. Kasi service time na namin yun. Alas 4 siya tumatawag. Sabi ko, kinuha ko sa kwento pa. Meron nga rin dun. Isang ganun. Bulit tayo. Ba't yung hindi mo Yung, binalikan ko lahat kanina. Sabi ko sa Kuya Joel, mamaya na, punta muna natin yung walang problema, sabi ko nun. Kunin muna natin yung yung halaman, syempre. Di bali nang hindi mabili yung bibiling ko, mabili lang yung halaman, sabi ko. Kung hindi, baka hindi ka na makauwi. Lolo ako di bimili namin. Sabi niyo ba, maganda pala rito. Mahilig din na pala yung asawa niya sa halaman. Sabi niya, maganda pala sa Rona, hindi ko alam. Tsaka mas mura. Di diretso na kami na doon. Dami ginagawang kalsada, nakakainis. Traffic pa. Kaya hindi na ako nakatulog. Oras nyo kasi rasya na rin Hindi na ako nakatulog ng dati. Kaya pagod siya ako na tutulog muna ako kahit sa oras. Ngayon, wala. Nakahigalas siya. Tapos pagdating ko, yun nga, naupo kami dyan sa labas. Hangin, tingin-tingin ng halaman. Parang kami lang ata yung nauupo dyan sa labas sa harap mga bata, mga naglalaro. Kasi mga bata, bike ng bike, balik-balik na gano'n. Gano'n talaga. Tumatanda na. Gano'n na nga. Yun na yung mga na-enjoy namin. Halaman, kung ano-anong mga pangmatanda na. Tapos yun nga, naghahanap nga kami ng mortgage, di ba? Parang ang hirap mag-decide. Ang hirap mag-decide kasi sabi nila, nung nakaraan, bababa daw, di ba? Ng 2 beses. Kahit sa balita Kahit sa balita lahat, kumbaga yun ang interest rate bumaba. Bababa daw. Ang nangyayari, baliktad. Imbis na bumaba, tumaas ng twice. Kaya yung nakausap ko last time na Pilipina na sabi niya, gusto mo, ano mo na siya ngayon, total kapag bumaba,
hanggat wala pa yung closing yung renewal, bababa siya kung ano yung pinaka that day na kailangan nang ibigay sa iyo. Pero kung hindi na siya bababa, ano yung pinag-usapan natin ngayon yung magiging rate. Hindi kasi yung yung kinuha na namin ng loan nun sa TD. TD ba yan? TD. Kaso kahit anong tawag ang gawin niya, wala, hindi. At saka hindi, dapat nun meron silang offer, wala naging offer. Medyo may dun may haka-haka. Hindi, ang TD kasi may nakaano siya sa US, may parang lawsuit yata na money laundering. Kaya alanganin. Kaya hindi namin sure kung ano. Kaysa doon, tapos ang sabi nga TD tumasta, parang nasa ilan din? 5 na ata yung TD. So ngayon nag-iisip kami, kukunin ba natin sa mortgage broker na o sa mismong bangko? Nagbabasa ako ng mga review, sabi nila mas maganda might as well pumunta ka sa bangko na lang. Iba naman, kung gusto mo raw ng medyo mas mura, punta ka sa broker. Kasi yung sa TD nakuha namin sila ng deal nun ang nakuha namin dati nun sa broker, then kaya lang yung dati naming yung honest, hindi na sumasagot. Siguro sa mga first time home buyer ang mga priority. Priority nila. Pag medyo mas mababa na yung ilo-load mo, parang hindi na ganun ka welcoming. Email. Siyempre, wala na sila masyado. Email mo, wala nang sagot Wala na silang kikitain masyado sa'yo doon nga naman, panalo. Tapos sa pinag-iisipan, gagawin namin? Kuha kami ng 3 years, fixed rate, or magpa 5 years kami? Kasi may mga nagsasabi, baka bumaba daw. Pero I doubt na bumaba dahil pataas ang ang value ng pabagsak ang value ng pera. Tapos yung inflation, yung mga maraming epekto ang economy natin ngayon dito, lalo na sa Canada. Nag-50-50 kami, pero parang kunin mo na. Hindi naman 3 or 5. 5 siguro ulit. Baka. So itong Friday, try na namin finalize para kung ano man at least labas na sa alalahanin. Malaki rin nakaabutin magkano idadagdag natin doon. Parang magiging extra kung doon sa rate na binibigay, parang extra 400. Extra 400 a month. Samantalang magkano lang dati, nakakaano rin talaga makukumpara mo. Makukumpara mo talaga. Baga hindi rin biro yung 400 na yun, panggas na namin yun. Konti na lang dagdag mo, isang buwan na namin gas yun. Tsaka pataas din talaga ng pataas. Kahit yung mga sabi nila sa mga balita, tsaka sa mga ibang nag-YouTube bumababa na yung mga prices ng house, prices hindi talaga hindi pa rin buyers, daw ngayon, ba yan yung buyers market, pero ganun pa rin pag tinignan mo yung mga presyo. Imbis na bumaba, tumataas pa din. Wala pa rin kahit nga yung mga renta, hindi naman bumababa Parang nung mga yun sa Pilipinas, di ba? Sabi sa sa dyaryo, ganito na bibili siya ng bigas sa dyaryo. Hindi diyan ka bumili sa dyaryo, sabi ng tindero. Kaya dapat talaga nasa rin Baga, decision mo rin talaga kung ano yun, lalo sa mga mortgage na ganyan. Mahirap yung mag-expect ka lang. Merong ito, patignan mo sa bangko, ganito, ganyan. Pero syempre, at the end of the day, decision nyo pa rin yung kung ano yung kukunin nyo Kaya lang kami, nag-iisip pa. Total, may time pa naman. Ayaw namin mag-rush. Baka may mga kilala kayo dyan na mga pwedeng pag-repairaan, di ba? Pwede natin check kung may mga baka sakali mas magandang makamura ng konti. Kasi kahit sabi mong $50 lang matipid mo, laking bagay na yun. Within a year. Tsaka lalo kung kukunin namin is 5 years, di ba? So matatali ka rin ng 5 years. Kaya ang hirap. Sugal kung tataas o bababa, pero palagay ko hindi na bababa masyado yun. Bumaba man yung konting-konti lang. Tsaka dito, ang dami pa rin talagang lumilipat sa Calgary marami pa rin. Actually, may mga kakilala kami na maglilipat pa rin ng Calgary Tagal din lang Tagal na inantay. Tagal din. Pero para sa kanila, namumurahan sila kasi galing sila ng Toronto, BC. Yeah. So parang, ang mura ng bahay dyan. Kaya maraming lumilipat, kaya I doubt na maging mura yung mga bahay dito. Kaya lang, laging may sunog, laging may
Pag summer yan. Isa rin kasi ano yan. Tapos nga pala, sa Sabado dapat mag-picnic ng mga tropa naming matagal na hindi na nagkikita-kita. Kaso, dahil nga may G7. Ewan ko lang kung apektado. Pero alam ko di magiging apektado ang Cascade Pan, pero baka yung security ba? Sigurado. Kasi Kananaskis, ang daming sarado sa Kananaskis maraming sinarado. Kahit nga rin yung mga resident, parang limited lang yung galaw nila dun eh. Kaya sabi nga sa kung may plano kayo, pag-isip-isipan muna. Hanggang Wednesday pa raw yan, next week. Hanggang next week. Sabi ko, baka next time na. Kasi hirap naman bibiyahe kami pagdating doon. Sayang gasolina, sayang oras. Ang gabi na at Sabado. Sarap pa naman sana mag-drive at mag-relax lang sana. Totally halaman namin, patapos na yung mga tanim doon, konti lang nasa harap eh. At malapit na rin ang Father's Day. Yan. Yep. Sineselebrate ba Father's Day dito? Parang Mother's Day lang. Oo naman. May buffet nga kami sa Father's Day. Parang di nila sineselebrate mga father dito eh. Niiwan siguro yung mga... Selos ka? Hindi naman Sineselebrate kaya lang syempre mas malaki yung celebration talaga ng Mother's Day. Sabagay. Ewan ko ba, kasi kami, di ba, nagbo-buffet kami sa work. Lagi yung pag Mother's Day, yun yung pinaka-busy namin na buffet. Kahit sa lahat ng event sa buong taon? Dati sa restaurant na pinasukan ko rin. Ganun din. Pag Mother's Day, ang dami. Father's Day, nagbi-busy pero hindi kasi busy nga ng Mother's Day. Hindi sineselebrate. Nangiiwan siguro yung mga father eh. Hindi naman. Kaya lang minsan mga tatay kasi diba tahimik lang. Tapos minsan gusto simple lang. Ayaw ng yung pupunta lalabas. Yung mga nanay kasi, kapag Mother's Day, yun yung pagkakataon na huwag ka magluto. Ganun ba yan? One more thing, di ba? So, lumabas tayo. Pamper mo ako. Ako sa akin, simple lang. Kahit tayo sa labas, okay na ako eh. Yung mga tatay, mas gusto niya na sa bahay. Parang siya, huwag tayo lumahin. Ito lang. Luto ka na lang. Syempre, pag Father's Day, pwede ba naman sabi mo, na kumain tayo sa labas. Pero for sure, kakain pa rin kami. May reason. May reason para kumain sa labas. Ay, naka. Ganun talaga. So, yun. Yun ang aming pinaghahandaan yung paghahanap ng ng mortgage. Mortgage na... So, kung may mga suggestions kayo, let us know. Lalo kung may mga kakalala kayong mga broker na makakatulong. Mabigat nga din daw talaga ang ngayon, ekonomiya. Tapos may mga ano pa, mga sabi-sabi na nandaya daw si Carney, may mga pati yung secretary, yung governor general nagsalita na ganyan. Tapos mga recount pag natalo. Sana magkaroon na pero kung walang magawa, ano mga hindi, kung natalo na, ganun na lang yun. Tanggapin na lang nila. Sana nga. Kaso nga yung economy nga natin, di ba? Kahit sino siguro maupo dyan, hindi natin masasabi. Ang economy pag pababa Kasi may parang destabilization ng yung US din no? The best niyan, ipunin mo lahat ng pwede mong ipunin. Hindi kasi ang nangyayari, na-hold back yung yung energy resource ng Canada instead na binebenta natin sa ibang bansa. Hindi ka pwedeng dumaan dito, sabihin ng BC. Hindi ka pwedeng dumaan dito, kailangan mo nito, ganyan, kailangan mo nito. Ayaw na payagan ng Ottawa, ayaw payagan. Kaya wala tayong mapagbenta, wala tayong... Ang kailangan kasi sa bansa, unity talaga. Biruin mo, may may mga border na na tariff din. Bukod pa doon sa tariff na... Kailangan magkaisa yung bansa. Dapat tanggalin na yun. Canada. Although may mga province, pero sana magkaisa talaga. Yun ang pinaka-the best doon, magkaisa. Hindi naman natin yan Kahit ano pang kulay mo, kahit ano pa, Canadian ka pa rin, nandito ka pa rin sa Canada, diba? Correct. Malaking bagay pag nagkaisa yun, kahit pa paano, diba? Dami rin mga talent dito, tsaka mga brilliant minds dito na nakatira Kulang lang sa suporta ng gobyerno talaga. Oo, dapat talaga yung gobyerno yung nag-lead sa sa mga tao na na mag-boost ng moral para wala pag upo elbows up daw knees down naman.
Wala din. Tapos ayaw magbigay ng budget noon. Ano ba yan? Kaso minority sila. Hindi pa pwede yun, di ba? Nakita mo yung last time nga namin, ultimo yung mga bata, hindi lang kami, hindi lang yung anak namin, ang dami. Hindi makakuha ng trabaho kasi walang maayos na policy sa immigration. Marami, ano na yan parang domino effect na yan tapos ngayon, parang magpapasok ulit sila ng mga kasi malaki nga kinikita ng Canada sa mga immigrants. Lalo sa mga students. Kaya tutuloy pa rin nila yan. Sabi, maghihigpit, pero sabi lang. We'll see. Lang kami, dito lang kami para mamanood ko ano nangyayari. Apektado rin kasi tayo dun di ba? Apektado talaga tayo kasi dito tayo nakatay. Yung sa amin lang naman kasi, lang yun, yung sa amin lang na, baga na-share lang namin, pero hindi namin sinasabi na ganito, walang nangyari si Garni, hindi mo masasabi yan kasi, kanya-kanyang opinion, tsaka wala ka namang pruweba na nandaya siya. Patunayan nila, di ba? Hindi nila kaya patunayan. So, nahimik na lang, magkaisa na lang. Magkaisa, yun ang sagot doon. Magkaisa yung bansa. Para hindi yung siraan nangyayari, pati yung mga citizen na apektuhan. Dahil doon. Might as well, ayusin na lang nila, di ba? Pero yun yung napanood namin na Canadian, sabi niya. Nag-check siya sa parang video na sa China, di ba, na na foreigner. Nagano siya, nagpa-consult sa doctor, tapos sinuggest ng doctor ng MRI. Within a day, nag-MRI siya, nakuha niya yung result, tapos nabigyan siya ng mga reseta, lahat nabigay sa kanya. Pati kopya, pati yung film nung MRI, nakuha niya in a day. Binayad niya $100. Private company. So bakit nga sabi nga nila, bakit ang Canada hindi nila ma-provide na ganun? Although subsidized nga ng government, sana magkaroon ng option. Kagaya sa Pilipinas, 'di ba? Ang Pilipinas may private tsaka public. So kung wala ka talaga or sa public mangyayari, 'di ba? Pero kung meron, rush. Kaso, ganun pa rin sa atin kahit na emergency. Pero dito, kung gagawin lang, dapat kung afford mo naman, di ba? Di mag-private. Mag-private ka para hindi ka napipila. Kagaya niya, na-experience namin, ilang oras, sobrang sakit na ng ulo niya. 10 hours. Hindi, yung sa una kong surgery, 9 hours, almost 9 hours ako doon. Oo. Tapos yung sa gallbladder ko. Talagang gallstone, ang laki na ng gallstone Nakita ko 10 hours. Tapos sa surgery, antay pa. Doon lang oras bago ako nasaksakan ng gamot. Para doon sa inflammation. After 6 hours, kung pumutok yun, wala na. Wala. Imbis na mas malaki yung surgery na aabutin nun. Tsaka pag nandoon kayo sa emergency talaga, iba-ibang klase tao. Makita mo, may bigla na ng babagsak. Hanggat hindi talaga bumabagsak doon, hindi ka unahin. Pila ka. Kaya kung magkakaroon man dito ng ganon, magkakaroon ng option. Hindi magiging super crowded sa public na kasi syempre yung mga public or subsidized government. Tsaka yung sa private. Yung private, syempre, limited. Yung mga may kaya. Di na hahaba ng ganun yung pila ng mga kumbaga mahahati. Tsaka magbibigyan ng option yung yung mga ibang doktor kung gusto ba nila doon o dito, di ba? Hindi magiging sobrang daming trabaho sa isang ospital. Pero we'll see, ang mga yan napapanood lang din namin yun. Na-i-compare nung Canadian na yun yung Canadian vlogger yun yung kalbo, pangalan? Basta tungkol sa yun, puro tungkol siya sa government na mga nangyayari sa Canada. So, lagi namin siyang napapanood. Sa lang sa Facebook. Sabi nga namin, sa bagay, may punto. May punto talaga. May punto talaga. So, yun lang. Na-share naman namin sa inyo ang aming mga mga kaganapan. Pero main thing is the mortgage. Yan talagang namin ngayon. Priority. Na kasi by August, August 1. Tapos September 30, bakasyon na. Bilis ng panahon. Bilis.
Sobrang bilis nga eh. Tuwa ka magbakasyon, tapos pag naman Pilipinas, ay babalik na tayo. Alis na uli. Pagbalik natin dito, baka may snow na nga, di ba? Tsaka condolence nga pala doon sa kuya ni, Condolence ka la Ate Carol. Kaya Ate Carol, yung kuya niya. Prayers para sa buong family. Yung mga pagkakataon na ganyan, nakakalungkot din talaga eh. Oo, syempre. Tapos hindi ka makauwi dahil nga may dinadamdam din si na mga ate. problema. Siyempre, paano yun? Minsan ganun eh. Kagaya ko, 2 kuya ko yung nawala, di ba? Hindi ako makauwi basta-basta. Yung isa, pandemic nun eh, no? Pandemic. Yung isa, ito lang, last biglaan year. Naman yun. So, hindi pwedeng hindi makauwi basta-basta. Pero paano pa man din kapit lang. So, Ate Carol tsaka Kuya Louie yan. Dasal lang para sa family. Malalampasan nyo rin yan. Saka lagi natin isipin maiksi lang ang buhay ng tao. Kaya enjoy natin. Enjoy every moment. Depende sa pag-enjoy. Hindi mo naman kailangan magwaldas ng pera o gumastos ng malaki. Hindi ka naman mag-inom na mag-inom dyan. Para mag-enjoy. Pero yung simpleng bang banding sa family, importante makasama yung pamilya. Magkaroon ng time para sa kanila. Makapunta sa mga lugar na gusto mo, pangarap mo, di ba? Tama. Sila naman guys, maraming salamat sa inyong pakikinig at sa laging panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.